bagyo na ating minomonitor sa loob ng ating PAR. Yung isa naman pong low pressure area nasa may malapit sa Southern Guam, ito po ay namataan kaninang alas 10 ng umaga, more than 2,200 kilometers po sa silangan ng Eastern Visayas. Kulay pula, ibig sabihin po mataas ang tsansa na ito ay maging isang tropical depression din po or mahinang bagyo. Pero base po sa pinapakita ng ating models sa ating mga analysis, pahilaga po or hindi naman siya papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. So ito naman po yung ating official track, latest track nitong si Tropical Storm Dante. Kung mapapansin po nila, generally northwest or paangat na pakaliwa, babagtasin po sa susunod na 2 araw ang northern portion ng Philippine Sea. At base po sa ating latest track, inaasahang lalabas din ito ng ating PAR bukas ng hapon or gabi. Pero mananatili pa rin po kahit ito'y nasa labasan ng PAR, magpapaibayo pa rin po ito or mag-e-enhance ng southwest monsoon. In terms of intensity naman po, throughout its movement po dito sa may North Philippine Sea sa loob ng PAR, tropical storm, pero hindi pa rin natin inaalis yung tsansa na mag-intensify pa ito bilang isang severe tropical storm. Possible din po ito throughout or within the day na magkaroon ng international name. And kung mapapansin din natin, itong kulay dilaw po na circle, associated siya dun sa lawak or diametro ng bagyo. Mula dun sa sentro, nasa around 350 kilometers po ito. Kung kikilos ang bagyo, ang bagyong Dante, pahilagang kanluran, less likely po na maapektuhan directly yung ating mga kababayan po dito sa may extreme northern Luzon. So bukod sa hindi siya magla-landfall, maliit din yung chance na magtataas tayo ng mga wind signals. Coming from Dante po ito. So ito naman po yung ating official track naman po regarding kay Tropical Depression Emong. Ayan, sige po. So kung mapapansin po nila, itong si Bagyong Emong, magkakaroon po ng looping na tinatawag or yung pag-ikot na track na movement po base dito sa ating pinakauling track na Pag-asa. Ibig sabihin kung ngayon po ay medyo bumababa ng pakaliwa ito, within the next 24 to 36 hours, ay siyang hindi lang re-recurve, no? Kundi lilihis talaga na direction, pabaliktad po. Pabalik muli doon sa paakyat na pakanan naman po sa loob ng 2 hanggang 3 araw. So magkakaroon tayo ng looping direction and at the same time, habang nandito po siya sa West Philippine Sea, hanggang sa araw po ng Friday, ay posibleng lumakas pa ito bilang isang tropical storm base sa ating latest track. Hindi pa rin natin inaalis yung chance na habang malapit siya dito sa may Ilocos region, ay lumakas pa rin ito bilang isang severe tropical storm. Pagsapit po ng Friday, kikilos na ito pahilagang silangan naman po or northeastward, maring bagtasin din po malapit dito sa may Balintang Channel, sa may extreme northern Luzon.